Hello mga Kristyano, kumusta? May ipabot na po sa inyo ha. Oo, magamit yung tools. Pag akong lari, mo expand o kung sa'yo makita mo mga blasahon. Salamat sa Diyos. May pamaagi pagod siya gipabot bisan tod sa mga kakulangan, mga kaibalo. O labi na wala gipanagyahan sa mga balasahon na nangitag trunganon araw dayag ang maayo sa tanan tuoran ug sa usto na panimbang na pagdayag pinagi sa kasingsanganon Diyos tong buhat bisan tuod na kakulangan. Pabot ko sa inyo magsuon kung mga Kristiyanos ang false interpretation sa Biblia aron ato lang makuptan nato unsa gyud ang kasayuran gyud sa pagsabot pagbasa sa Biblia sa kata dili ingon na ato lang ni ipabungat wala to nakita unsay dapat pabot ko sa inyo. Ang una yung tools of interpretation o ang exist sa mga tool of interpretation ng Bible. Nandito ang paliwanag. Exegesis. Ang salitang exegesis ay galing sa Grego na exegesis o exegesis na ibig sabihin ay paliwanag o pagbubunyag. Sa Bible study, exegesis ay tumutukoy sa maingat, masusing pag-aaral at pagpapaliwanag ng orihinal na kahulugan ng teksto ng banal na kasulatan batay sa konteksto, kultura, wika at kasaysayan nito. Dagdag pa na kon mga Kristiyanos ha, dagdag pa na tools para masabtan yun natugod ang atong gibasa sa pagbasa sa Biblia. Iba pa mga tools of interpretation bukod sa exegesis. Hermeneutics. Mas malawak ito kaysa exegesis. Hermeneutics ay ang siyensya at prinsipyo ng tamang pagpapaliwanag ng Biblia. Exegesis, paano ginagawa ang paliwanag. Hermeneutics, bakit at ano ang batayan ng paliwanag. Dapat pakuha po natin no, na naaday kong tools dapat buhaton sa paggampan, sa pagbasa sa Biblia. Dili lang kayo magdahil ng tagbasa-basta. Kaya ako. Kaduha, historical culture, contextual analysis. Titingnan ang kasaysayan at kultura kung kailan at saan isinulat ang aklat sa Biblia. Dapat analyze kita, namlaw mo na ito sabot. Halimbawa, ang pangunawa sa mga Hudyo, Romano at Griego noong panahon ni Pablo. Dapat search, dili kay basa-basa Biblia. Magpapta na to ba kung unsa gid ang cultural, traditional, o scriptural na mabasa nato sa Biblia. Lahi ang modern, lahi ang past, lahi po ng future. Sunod, number 3, linguistic, grammatical analysis. Pag-aaral ng wikang original, Hebreo, Aramaic, Greek. Pag-unawa sa tamang grammar at syntax. Ako pa nakatunan na. Pasensya na. Ako na pasang gipabot sa inyo ha. Kaya ron, di kayo mo yung nagtinuod. Tinuod. Klaro. Saan na pagkatinuod klaro? Kung nabasa lang nimo, wala nang gisabot, kung sa cultural na. Diba? Number 4. Literary genre criticism. Lamlaw na gid. Dapat masabtan nato sa pinakalawang pagpagid. Baga atong gisalom pinakalalong dagat. Isuwid pa nato ang pinakalawom sa yuta. Ano pag nawagod, pangunahon na gud. Unsa pamagis Ginoo? Pagtukoy kung ano ang anyo ng panitikan, ang binabasa, parabula, salaysay, batas, propesya, awit, apocalyptic, literature. Okay? Bawat genre may sariling paraan ng pagpapakahulugan. Mo na ang literary genre criticism. Sunod, number 5. Canonical context. Tinitingnan ang isang talata ayon sa kabuuan ng buong Biblia. Baga, dili lang verses ang ipabot sa tuha. Sakto ba nato pod?
Nawa di na nagdasarada sa verse na siya. Mo yung scroll sa una ang mga blasahon sa kan sana sa mga apostoles, mga sinaon ng di kamotan sa Dios. Baga by books, sulat ni Isaiah, sulat ni Ezekiel, sulat ni Jeremias. Kung gaday yung mga propeta pa kanadto, di ba? Dili by verses lang tayo, makuan sa matandog. Naputi lang panabot. High profession mo, low grade lang ko. Wala na ko. Tinitingnan ang isang talata ayon sa buwan ng Biblia. Ang Biblia ay nagpapaliwanag sa sarili, scripturam, interprenator. Tama ba? Interpretator? So, ipanan ako. Sa number 6. Theological analysis. Tinitingnan kung paano naayon ang kahulugan ng konteksto. Ayun ako. Tinitingnan kung paano naaayon ang kahulugan ng teksto sa buong doktrina ng pananampalataya. Subot-sabot, gilaw man gid ay. Mga bright yung kanang tumataw na. Disting, hindi dapat lumabag sa malinaw na turo ng ibang bahagi ng Biblia. Baga, sundong yun na to good. Na unsa lang mga proseso kanya dito. Okay, mas bright bang kanan to? Naot ko karon ta. Makuptan sa mga pinaka-bright ko karon. Sa katurunganon, sa panimbang. Wala na ako. Summary, ang tools sa Biblia na dapat nato may baluan. Una, ang tools, exegesis, hermeneutics, historical context, linguistic grammar, literary, genre, canonical, theological. So, ang layunin sa exegesis, alamin ang original na kahulugan, exegesis. Ang hermeneutics, alamin ang prinsipyo at tamang paraan ng pagpapaliwanag sa hermeneutics. Historical context, unawain ayon sa kasaysayan at kultura. Historical context. Linguistic grammar, suriin ang wika, salita at grammar. Okay? Literary genre o literary genre, tumingin kung anong uri ang sulatin. Search. Canonical, theological, isaayos ayon sa kabuuan ng turo ng Biblia. Dapat ipaabot na to ang maayong matarong, ha. Dili kay mo ni klaro. Deserve mo like klaro, pero napayar na kabalo sa imong panahon na. Imong gihimong klaro ang mali. Guess. Kana lang, ug dalaygon ng Dios kada inyong mga Kristiyanos, ang mga tinuurang Kristiyanos, sukad pa kanito hantod karon ng malig-on pag-ayo. Dalaygon kanunay sa inyo, si Kristo. Viva Cristo Rey. Ave Maria, La Virgen, Rodeo Iglesia, Roman Catholic Church. God bless.